Yo, what's up? Another day, another vlog. Samahan niyo po ako today para bumili ng e-bike dahil tapos na po ang winter dito sa China. Mas masarap na mag-e-bike dahil cool na yung weather at papalapit na din yung summer. Kailangan ko ng service para naman makapag-explore tayo dito sa aking place. Mahirap din naman lagi yung commute ka ng commute, di ka naman kumukyute. Pero bago yan, papasok muna tayo sa work. Ayan at nakabihis na nga ako. Ayan at feeling fresh na naman tayo today. At wag nating kakalimutan magbaon bago pumasok para tipid. Ayan at naglalakad na nga ako papunta sa bus stop. Di na nga pala ako nagwi-winter jacket dahil spring na dito sa China. Dito ako madalas dumaan lalo na pagpapasok sa trabaho dahil mas malapit dito yung pinagsasakyan ko. Speaking of sasakyan, dumating na nga yung bus at agad naman ako nagbayad ng 1 yuan o 8 pesos sa peso. Sabay upo, sabay video na kunyari ay di mo alam na may camera. After I get off the bus, ito na nga po ako sa aking school. At ako'y litong-lito pa rin kung ano bang aking bibilhin. Magba-brand new na e-bike ba ako o magse-second hand? Bahala na. At hanggang sa nakapag-desisyon na ako, hindi pa din tapos magturo yung Chinese teacher na katandem ko sa klase. Kaya naman sabi ko, total teacher, ganadong-ganado ka today. Ikaw na din magturo ng lesson ko. Magka-cutting classes na muna ako. Ayan at tamang basketball lang kami ng mga bagets dahil maluwag ang schedule natin today. Fast forward, ito na yung huling klase ko sa hapon. Tamang storytelling lang sa mga bagets. Kwentong barbero, tapos mamaya uuwi na. At ayan na nga ba sinasabi ko, uuwi na nga. Medyo excited ako umuwi today kahit bitin na bitin pa talaga ako sa trabaho. Paglabas ko ng gate, nakabungad na nga yung gagamitin kong bisikleta at on the way na ako sa bilihan ng e-bike. Parang medyo malalim yung iniisip ko dito ah. Anyway, dumating na nga ako sa bilihan at agad na ako nag-check ng pwedeng bilhin. Dito nga pala ako bibili sa #1 brand ng e-bike sa China, sabi niya. Magba-brand new sana ako kaso naisip ko mag-second hand na lang muna na quality at komportabling gamitin, nakatipid ka pa. At ito na nga yung nagustuhan ko, Vespa! Na made in China, charing, kahawig lang. At agad ko na nga dinaldala mga praile. Praile. Sabi ko gusto ko ng mabilis tumakbo at mabagal malobat na e-bike. Aba, magaling! Binigyan ako ng mabilis, malobat, agoy. At syempre, bago ko bilhin, chinek ko din muna kung gumagana yung mga ilaw, makapal ba ba yung gulong, yung capacity ng battery, at gaano na to katagal ginamit. Walang biro na amaze ako dahil mas matulin siya kaysa sa dati kong e-bike. I miss you, baby! Hindi ko na nga lang talaga nakuha yon sa dati kong pinagtatrabahuhan. Matapos kong ma-check, sabi ko ibigay mo sa akin yung history ng e-bike dahil customer ako. Dahil customer is always fight, charing. At sinubukan ko na ding i-test drive kung mabilis nga, aba mabilis nga. So dali-dali ako at in-offer ko i-swap yung gamit kong bike kanina. Ang galing! Ang galing! Aba, di pumayag, magaling. Sabi niya, boss, ito yung nirerentahang bike dito sa amin eh. Sabi ko, oo nga, bakit? Bago naman to eh. Di ka nalugi dito. Joke. Ay siya, kung ayaw mo, ilabas niyo yung pinakamagaling yung magbato-bato pick. Pag tinalo ko, bigyan niyo ko ng discount, ha? Sheto, Jen daw. Boo! No! Ginawa, magandang balita. お前はもう死んでいる。 Aba at dali-dali na nga ako nagbayad. 1,000 RMB nga lang pala yung bili ko sa e-bike. Sa peso, nasa 7,800 to. Goods na, di ba? Di ka makakabili ng ganito kamurang Vespa dyan sa atin sa Pinas. Agoy. Then after ko magbayad, pinatanggal ko yung sandalan sa likod at di ko din naman to kailangan. Para mas lalo magmukha maganda, tignan natin kung bagay nga. Agad-agad ko na din siyang pinunasan at 3 linggo na yata itong nakabilad dito sa harapan ng kanilang shop. At pagkatapos ko siya malinis, uuwi na ako sa aking bahay dahil ako ay may gagawin pa. Salamat po sa lahat ng nanood ng aking vlog. Sana na-enjoy nyo ang aking tawaran serye at hindi ko na naman alam kung paano tatapusin itong aking video kaya bigla na lang ulit mawawala.